reach up to 39.9 degrees Celsius. Ano po kaya ang epekto nito sa kalusugan sakaling may uura magbilad sa araw? Kasi summer na naman, we all want to be outside, di ba? Tama po, no? So, listen to daddy. mga kababayan are outdoors, enjoying themselves in the sun, under the sun. Marami po kaming mga patients na pupunta sa ospital suffering from different kinds of heat illnesses, no? Ranging from heat cramps, heat exhaustion, and of course, the worst spectrum, yung pinaka-manubhabang kondisyon ay yung heat stroke. No? So, kailangan po talaga mag-ingat ngayong tag-ingat. Dr. Tiongson, paano pong nararamdaman ng isang tao pag merong heat cramps? Yung sinasabing heat cramps at saka yung heat stroke. Ano ang dapat naming palatandaan na baka meron na kami? Usually po, kapag you're nakabilad kayo sa araw o masyadong nag-init ang panahon, ang unang mga nararamdaman talaga ng pasyente or ng mga tao is yung pagkahilo, no? Pagkahilo, pagkahina ng katawan. Kapag ganun po yung mga nararamdaman, we advise patients or mga kababayan natin to rest, stay in a cool place, and hydrate well. Ibig sabihin po yung makainom tayo ng sapat na mga fluids or mga tubig o juice, drinks, sports drinks sa katawan para to fight the heat. At the end of the spectrum naman po, yung tinatawag na heat stroke, yun po yung pinakamalubhang kondisyon na pwedeng mangyari pag nakabilad kayo sa araw o sa extent. No? Yun yung pag tumataas ang temperatura mo at nahihilo at may mga ibang symptoms, neurologic symptoms na tinatawag. Mawala sa sarili, confused ng pasyente. Pag ganun po nangyayari, kailangan po magpatingin tayo sa ating mga doktor sa ospital. Dok, kahit hindi nakabilad sa araw, pag medyo talagang may humid o malinsangan, parang hirap kang huminga, posible din ba sila magkaroon ng heat stroke? Opo, tama po yun. Katulad ng sinabi nyo, minention nyo kanina, yung coming weekend is a big event here in the Philippines, no? Yung fight po ni Manny Pacquiao. Sa linggo. Marami po sa ating mga kababayan will be converging on some of our gymnasiums here in the Philippines to witness the event. And itong mga gymnasiums na ito po, hindi naman po lahat air conditioned. No? So, para siyang oven, so to speak, no? Dahil napaka-init and heat accumulates because of the weather and the amount of people that are there. So, kahit po nasa loob kayo ng isang place na gano'n, you can still suffer from heat illnesses. So, kasi yung init po, yung init o heat na manggagaling sa body o sa katawan ng mga taong na doon, makakadagdag yun. Yun ang sinasabi kanina ng Pag-asa, yung heat index, di po ba? Tama po yun, tama po yun. So, importante po talaga itong mga venues na to to have good circulation and good ventilation. At saka para itong mga tao while you're there, to wear loose clothing while you're there and to hydrate well. At yun lang naman po magagawa natin. Siyempre, gusto natin mapanood yung fight ni Manny. At importante lang po that we're well hydrated. Saka ina-advise din natin, maglagay siguro ng mga emergency crew staff doon. Just in case, may first aid. May first aid. Tama na Isama na yun ng mayor o kaya. lalo na mga big events na ganyan na marami pong tao. Maraming salamat po, Dr. Roderick Tiongson. Thank you. Thank you po. Good morning. Good morning, Dr. Tiongson. Napapanood po ang